beloved Boss Mike Cervera. Oo, lihim ng mga Duterte, bestado na! Ano yung Boss Mike? Bakit nabisto? Eto na! Pasok! Hindi alam ng karamihan, may matagal ng grand plan ang mga Duterte. Noong 2023, may lihim silang galawan. Sinubukan nilang palitan si Speaker Martin Romualdez. Ang plano, iupo si Gloria Macapagal Arroyo bilang front. Pero teka, anong balak? Simple lang. Kapag nakuha na nila ang speakership, ipapa-impeach nila si BBM. At Nako po, eto, pakinggan nyo maigi to ha, maganda to. Ulitin ko lang. Pero bago ang lahat, bago natin to umpisahan, tandaan nyo mga kababayan, huwag nyo kalimutan. Mag-like, mag-share at mag-subscribe naman. Opo ha, ay biruin nyo. Mula nung may bumanat daw ng mga aso, aba nadagdagan ako ng 1,000 mahigit oh. Saan ka pa? Sabi ko sa inyo, gustong gusto ko yan eh. Habang binabanatan ako, aba sabi nga ni bro, ang ibinababa ay itinataas. At ang itinataas, nagpapakataas, ay binababa. Diba, mga kababayan? Turuin ninyo. Isang araw, 1,000 mahigit na dagdag sa subscriber natin. Hindi pa tayo pinopromote ni Mark Ramos niyan. Pero tayo ipopromote natin si Mark Ramos para maging 1,000,000 ang subscriber niyan. Diba, mga kababayan? Nanonood. Ano po? Sa mga hindi pa nakasubscribe kay Mark Ramos, i-subscribe nyo na yan. Dapat ganon, libayan. Para naman hindi na pag-iiwanan yung mga asong mong yan. Diba? Puta yung mga aso mo, ikaw lang tumaas, yung mga aso, andun pa rin sa baba. Nanggigitata. Kain pa rin ng kain ng mga tira-tira. Anak ng pating na yan. Hindi ganon, gayahin mo yung estilo namin dito. Pinopromote namin kahit na malaking channel pa yan, maliit na channel pa yan, para tumaas. Diba? Hindi yung sinasarili mo lang. Diba? Puta yung mga tagasunod mo. Puta hindi na umangat ta. Anak ng tinapa. Kawa naman. Siyempre mga bobo yan kaya hindi nakakahalata. Diba? Kasi kung may utak yan, nahalata ka na. Kaso nga hindi makahalata yan, mga bobo yan eh. Aso nga eh. Puta, hindi makahalata. Tuloy na. Eto na mga kababayan. Pakinggan ninyo. Eto na. ganito kasi ang hindi alam ng karamihan. May matagal ng grand plan ang mga Duterte. Noong 2023, may lihim silang galawan. Sinubukan nilang palitan si Speaker Martin Romualdez. Ang plano, iupo si Gloria Macapagal Arroyo bilang front. Pero teka, anong balak? Simple lang. Kapag nakuha na nila ang speakership, ipapa-impeach nila si BBM. At kapag natanggal si BBM, boom! Palit sa pwesto si VP Sara bilang presidente. Pero may isang malaking problema, Martin Romualdez. Siya lang ang humarang sa plano nilang masama. At simula noon, galit na sila kay Romualdez. Hindi ba't napansin nyo? Araw-araw na lang siyang sinisiraan ng mga DDS. Pero teka, ano nga ba ang motibo ng mga Duterte sa planong ito? Para sa bayan? Para sa Pilipino? O dahil naging SAKIM sa kapangyarihan? At hindi lang yan, handa siyang pumatay para lang makuha ang gusto niya. At mukhang hindi lang biro yon. Patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romualdez. No joke. Ito na ang malinaw na grand plan ng mga Duterte. Ang muling kunin ng gobyerno para sa kanila. At kung sinubukan nila noon, ano kaya ang susunod nilang gagawin ngayon? Yan ang aabangan natin mga kababayan kung ano ang susunod na gagawin ng mga yan. Ating balikan. Himayin natin itong balita na ito mga kababayan. Dahil ito, malamang kayo inyong unawa na. Pero yung mga DDS na mga tanga, hindi pa nila nakikita. Ito na mga kababayan ha. Pasok. Pakinggan ninyo mga kababayan ha. Bigyan natin ng reaksyon at himay-himayin ang bawat sinasabi dito sa video na to.
Pasok! Ganito kasi ang hindi alam ng karamihan. Marami yung hindi may alam talaga. Oo, hindi alam ng karamihan, mga kababayan, na talagang may plano itong mga kampo ni Duterte. 10 ng kanilang mga taga-suporta na mga bayaran. Kaya yan, mga kababayan, gawa ng mga fake news, kaya bukas may imbitasyon. Imbitasyon saan? Hindi Christmas party, hindi birthday party, at hindi kwentuhan party. Oo, imbitasyon para imbestigahan yung mga fake news na pinapakalat ng mga yan. Kaya bukas, nako, malamang mga kababayan, walang daladalang mga resibo. Ay yung mga pinagsasabi nila, pinag-propose nila, at pinaggagawa nilang content. Kaya masayang abangan. Ano, mga kababayan, bukas na yan. Ang investigasyon sa mga fake news vlogger. At karamihan dyan ay mga DDL na kampo ng mga Duterte na nagplano na pabagsakin si Pangulong Bongbong. Yan po yun, mga kababayan. Kasama yan. Diba? O, tala. May matagal ng grand plan ang mga Duterte. Nako, matagal na nilang plano yan. Sa totoo lang, sabi ng Pink Palaka natin, mga kababayan, eleksyon pa lang pinagplanuhan. Kita nyo naman nung eleksyon, binanatan na ni Digong yan. Oh, ano sabi ni Digong? Meron tayong kandidato na nagdudroga. Tapos nung in-interview, tinanong siya, sabi niya, marami naman dyan, mga taga Davao, taga Mindanao, mga may-ari ng mga farm, ng mga sagingan, ng kung sino-sino binanggit niya. O, pero hindi niya mabanggit yung pangalan ni Pangulo. O, tapos, anong banat pa niyang isa? Weak leader yan. Si BBM, weak leader yan. O, di ba? Natandaan niyo ba yon? Yun na yung umpisa niyan. After 2 buwan, eto na rekrutan. Yung mga vlogger nire-recruit na ni Maharlika para magalit sa gobyerno. Di ba? Tapos, ang kwento ni Maharlika, ibubuko ko. Eto na sa mga hindi pa nakakarinig nito. Dahil daw, magwi-whistleblower daw itong si Vic Rodriguez. Sabi ni Maharlika, iharap nyo sa mukha ko, sasampalin ko yan. Tapos daw, ilalabas daw yung video na nagdodroga si Pangulo. Wag mong itanggi, Maharlika. Kahit kunin mo pang abogado si Libayan. Diba? Ngayon, eto pa. Maharlika, ano sabi mo? Magjo-join force sino? Si Gloria, Vic Rodriguez at si Digong. Para tanggalin si Pangulong Bongbong. Yun ang plano nyo, di ba? Ano yung sinabi mo siya? Huwag ka magsinungaling. Dahil saksi ko, 5. 5 ang saksi ko dyan. Sabi, eto, si Coach Jarrett, Sangkay Janjan, Madam Ellie, jowa ni Madam Ellie, at yung jowa ko yata yun nun. Kita mo? Nire-recruit nyo yung mga gwapong vlogger. Sabi ni Maharlika, para ka panipaniwala, mauna kayo. Kasi kailangan namin gwapo. Di ba? Nakakala mo, hindi ko natatandaan yung mga be-brainwash mo sa amin. Matalino ako. Paano? Sabihin mo. Kaya nga, kung gusto mong pasinungalingan, dumalo ka ron. Dumalo ka sa hearing. Kailangan mo ng abogado? Si Libayang, kunin mo. Di ba? Baka libre lang yung serbisyo nun para sa'yo. Di ba? Plastic. Kininayo ko. Eto na, mga kababayan, ang plano, ang lihim na plano ng mga Duterte ay nabisto. Pasok! Noong 2023, may lihim silang galawan. Sinubukan nilang palitan si Speaker Martin Romualdez. Ang plano,
Iupo si Gloria Macapagal Arroyo bilang front. Pero Kita nyo, eto ulitin ko, hindi ko ugali na bumira sa mga kasama. Kahit nakasama ko't nag-iba ng pananaw, hindi ako bumibira ng ganyan. Pero tingin ko'y nasa tama akong posisyon para birahin si Maharlika. Bakit kanyo? Puro kasinungalingan ang kanyang pinagsasabi. O, di ba? Para kami, maimpluwensyahan niya. Yun doon ako. Hindi sasang-ayon kay Maharlika. Pero yung mga iba dyan, hayaan nyo na. Huwag lang kayo magsisinungaling sa akin. Di ba? Di ba, Boboy Perez? Pwede naman magpasalon muna. Di ba, Buboy? Pasalon muna, lilibre ko na. Eto na, mga kababayan. Pasok! teka, anong balak? Simple lang. Nako. Kapag nakuha na nila ang speakership, ipapa-impeach nila si BBM. At Nako, yan po yung plano. Kaya pala galit na galit sila kay Speaker Martin. Kaya pala ang pinag-initan nila si Speaker Martin. Kaya pala lagi nilang binabanatan si Speaker Martin. Lagi na lang si Speaker Martin. Pinalabas nila sa propaganda nila kasi gusto daw maging presidente ni Speaker Martin. Hindi nila alam ang magiging presidente, si First Lady. Ay, ang tatanga. Di ba? Puro na lang si Speaker Martin. Si Speaker na Martin na walang ginawa rin kundi trabaho ng trabaho. Ang daming ang mga programa at proyekto. Ay, nako. Alin ba ulitin ko atras mo na lang, Maring Roxy. Wala stick. Mga kababayan ko mga to. Talay. kapag natanggal si BBM, boom! Palit sa pwesto si VP Sara bilang presidente. Yun ang inaantay nila Libayan. Oo. Maupo na yan si Sara. Aminin nyo na. Diba? Gusto nyo maupo si Sara? Diba? Yung grupo ni Libayan gusto maupo si Sara. Para para siguro masabi nila, Tulpo, wala na yung pag-asa. Natatakot kayo kay Tulpo. Bira kayo ng bira tapos natatakot kayo. Putik na yan. Wala nang views pag si Tulpo topic niya, no? Aminin nyo na. Balang niya. Kaya kailangan, baka maging presidente si Tulpo. Hay, kawawa tayo. Diba? Yayariin kayo noon. Diba? Pero wag kayo mag-alala, hindi mananalo yon. Kaya yung takot at kaba ng mga dibdib nyo, kalimutan nyo na yon. Mga nervyoso! Ang ninervyoso nyo! Dapat, kapag nandito kayo sa social media at kumukontent kayo, hindi lang content na lang uli. Diba? Dapat, dala nyo bayag nyo. Huwag nyo ilalagay sa noo. Nilalagay nyo sa noo kaya nagmumukha kayong aso. Tulad nito. Nagtagumpay ba si Sara? Hindi magtatagumpay yan. Bakit? Magaling kami sa social media. Kahit mag-ambush pa lahat, gumawa pa ng troll farm, itong kampo ni Sara, hindi magwawagi yan. Bakit? Magaling kami sa social media. Yun ang kaibahan, magaling sa mga bobo. Di ba? Eto na mga kababayan. Pasok! Pero may isang malaking problema, Martin Romualdez. Siya lang ang humarang sa plano nilang masama. Correcto! Anong ginawa nila rito? Tinawag na tambaluslos ni Sara. Tapos si Sara, ayun mga kababayan, nagtambalustay ang gaga. Ganon ang tira. Diba? Si Sara, nagnakaw na, ginagawa nyo pang magaling siya. Saan ka nakakita ng taong may katinuan kung nakita mo nang nagnakaw yan? Ginagawa nyo pang magaling sa paningin ng karamihan? Saan kayo nakakita ng ganyan? Jojo Chavez, huwag kang tawa ng tawa. Nahahawa yung aking kamay, kakapindot ng tawa. Oo.
Alastik. Ano, mga kababayan? Kaya ba nila yon? Yung pagbablog na ganyan? Pag pinanood nyo man yung mga yan, nako, makakatulog kayo. Oo. Boring eh. Boring, mga kababayan. Boring! Oo! Walang kadating-dating. Tama ba ako? Press 1 naman, sasang-ayon sa akin, oh. Press 1. Oh, tignan ninyo kung gaano yung mga naboboring sa inyo. Kaya hindi kayo pinapanood ng mga to. Oh, sa mga naboboring sa kanila. Ah, press 1. Kita mo, ang dami. Daming nag-press 1. Boring daw kayo panoorin eh. Walang dating. Hindi naman kailangan palaliman. Ang kailangan lang maunawaan ng mga tao kung anong gusto nyong mensahe na iparating sa mga ito. Diba? Mahina. Kaloy, mga kababayan, ayan o. Daming press 1 dito. Gusto nyo i-review? Tignan ninyo. Eto na. Balik na tayo sa topic ko. Oh, ayan na, oh. Daming 1. Tapos na akong magsabi pero pumipindot pa rin sila ng 1. Diba? Ibig sabihin, alam nyo na yan. Kaya kung ako sa inyo, payo ko lang. Baguhin nyo yung estilo nyo. Yung medyo makatotohanan. At yung medyo dapat, ganitong estilo sa akin. Oo. Wala namang problema kung gayahin nyo ko. Diba? Gayahin nyo ko, okay lang sa akin yun. Kalay! At simula noon, galit na sila kay Romualdez. Hindi ba't napansin nyo? Araw-araw na lang siyang sinisiraan ng mga DDS. Pero teka, ano nga ba ang motibo ng mga Duterte sa planong ito? Yan ang mga kababayan na masakit dyan. Ano nga ba ang motibo? Natanong nyo na ba minsan, mga kababayan, ano na nga ba ang motibo ng mga kampo ni Duterte kung bakit hindi sila tumitigil kakasira kay Pangulong Bongbong Marcos, kay First Lady at kay Speaker Romualdez? Natanong nyo na ba minsan? Kasi mga kababayan, yung minsan na itanong natin, madalas nilang ginagawa yung manira ng manira. Diba, mga kababayan? Oh, eto na. Para sa bayan, para sa Pilipino. Para sa bayan ba o para sa Pilipino o para sa pansariling interes nila? Diba, mga kababayan? Diba? O dahil naging SAKIM sa kapangyarihan. O, naging sa SAKIM sa Kim. Sa Kim, mga kababayan. O, eto na. At hindi lang yan, handa siyang pumatay para lang makuha ang gusto niya. At mukhang hindi lang biro yon. Patayin mo si BBM. Totoo yun, mga kababayan. Handa silang pumatay para lang makuha yung gusto nila. Para lang makuha yung posisyon sa Malacanang na matagal na nilang minimithi. Diba? Para iyo po ang isang luka-luka na idol ng mga tanga, mga kababayan. So kayo po ba'y papayag, mga kababayan? Sabi ni Chanel Paris dito, kawawa nga si Speaker, laging sinisiraan. Opo, totoo yan, mga kababayan. Kawawa ko si Speaker dito. Kita nyo, minsan lang din sumagot, ano? Kahit na ano, pinaggagawa nilang kalokohan kay Speaker, ano? Oh, minsan talaga personalan na yung atake, ano? Oh, di ba? Oh, grabe. Oh, grabe yan, mga kababayan. Kita nyo yung ginagawa nyo kay Speaker. Baka mamaya, biglang siya yung tumakbo. Oh, di ba? Eh kung siya tumakbong presidente, bigla sinuportahan ni Pangulo, eh di suportado namin yun. Di ba, mga kababayan? Pag suportado ni Pangulo, ang pagtakbo ni Speaker, suportado natin yan, mga kababayan. Di ba? Tuloy. Si Lisa Araneta at si Martin Romales. No joke. Kita nyo, handang pumatay si Sara, makuha lang ang posisyong inaasam. Ang posisyong mas marami sanang confidential fund. Ang posisyong pipitik-pitik na lang, magkakaroon na ng bilyon-trilyon yan. Mga kababayan, sa kanyang inupuang departamento, kumamal ng milyon-milyon.
Kaya sabi ng tatay niya, maliit yan. Barya lang yang kinukuha mong yan. Ang pangunrakot ng konti at marami, parehas lang yan. Yan ang payo ng isang amang si Digong. Diba? So ang sabi ng amang Digong, naisin mong maging presidente ka, gaga. Kung nasisiyahan ka na, nakukontento ka na sa barya-barya, tanga ka. At nahimasmasan nga ang Sara. Kaya sumama na sa ideolohiya ng tatay niya. Ang ideolohiya ng tatay niya, ang magnakaw ng barya, magnakaw ng trilyon, ay parehas lang yan. Kaya napag-isip-isip ni Gagang Sara na tama nga naman. Eto na nga naglabasan. Kung trilyon, yung nanakaw niyan, di kahit tanggalin na yan, mabubuhay na ng habang buhay yan, nang hindi maghihirap kasama na yung kaapu-apuhan. Tama ba mga kababayan? Diba? Tirang bahala. Tuloy. Tuma ang malinaw na grand plan ng mga Duterte. Nako, yan ang pinaka-grand plano nila. Ang patalsikin si Pangulong Bongbong Marcos nating lahat. Opo, na ngayon mga kababayan namamayagpag ng gusto si Pangulong Bongbong Marcos dahil nakikita ng tao kung paano magtrabaho. Yan po yun. Napakasimpleng unawain naman. Siyempre, huwag na nating alisin sa mga DDS yan yung pagiging mga mangmang. Dahil yung mga yan talagang kung hindi pa sariling interes, kung bakit sila nandiyan, ay likas talaga sa kanila ang pagiging mangmang. Ganun lang yun. Dalawa lang yan. Yung may mga pansariling interes at yung mga mangmang. Sino yon? Mga mangmang. Yung mga amuyong, yung mga nasa laylayan ng kampo ni Duterte. Diba mga kababayan? Ang muling kunin ng gobyerno para sa kanila. At kung sinubukan nila noon, ano kaya ang susunod nilang gagawin ngayon? Iyan po ang ating antabayanan kung ano ang sasabihin at sunod na hakbang ng mga gusto at nais pabagsakin ang gobyerno ni Pangulong Bongbong. Sabi ni Ai Chang, 1.5 na tayo pero bakit parang kokonti lang yung nagla-like dito? Kung kayo tirang bahala, sniper, basta tayo, peace tayo. Welcome lahat ang mga kahit sino rito. DDS man kayo, dilawan, piglawan, bluhan, orangesan, kahit papinturahan nyo yung buong Caloocan. Welcome kayo lahat dito, Di ba? Kalahati ba sniper? So, yan mga kababayan, bistado mga kababayan. Our beloved Boss Mike Cervera.